Stunning El Nido. Kahit taga Palawan ka na, pagpunta sa El Nido ang pinag-usapan, palagi tayong excited. Kaya heto, biyahe na naman tayo from Puerto Princesa to El Nido. Malayo pero hindi nakakainip kasi along the way, marami kang makikita na senaryo sa tabing dagat. Kaya after 6 hours, here I am, El Nido. Kinabukasan, eto na. Simula na ng trabaho. First destination, to dive to one of the protected areas of El Nido. Along the way pababa, ang daming uri ng paninda. Ito talaga ang bunga kapag tourist destination ng lugar. Parang buhay lahat ng klase ng negosyo. So paalis na kami, kasama ko yung mga divers ng Municipal Environment and Natural Resources Office, MENRO ng El Nido. Raul Maximo ng El Nido. No? So pupuntahan namin yung Mitri Rock. Mitri Rock is one of the marine protected areas in El Nido, being managed also by the MFI, no? By Malampaya Foundation. Yung MFI, ito yung community arm ng Malampaya Project sa Palawan. So titingnan natin. 2 years ago, we had an assessment at Mitri Rock. Titingnan natin kung may changes doon sa kanyang corals. Ang last assessment namin with Daryl K. Cacho, around more than 23% lang o roughly 23% yung live coral nila. So, we will see kung anong naging progress, kung nagkaroon ng changes, kung negative ba yan o positive. Buti na lang tahimik ang dagat. Hindi maalon kaya timing ang lakad papuntang Mitri Rock. Pero habang papunta sa site, mag-i-enjoy ka sa ganda ng kapaligiran. Iba talaga ang ipinagmamalaki nating El Nido. Para di sayang ang oras, nag-ayos na ako habang nasa bangka pa. Oh, ito si Ed Tuling, isa sa mga gwapo ng Enro. So si Joy, kasama niya si Ariel, si Christian, saka si RJ. Yung kapitan natin sino? Martin. Martin. Hindi naman si Martin Nyebera bro, no? Hindi naman si Martin Nyebera. So ito yung mga personnel ng MENRO na makakasama natin doon sa dive natin sa Mitri Rock. 2 minutes from here. Punta tayo doon. O ito yung ibang pasahero ng bangka, oh. So itong kabilang boat si Ben, ito yung sa masipag na staff ng Malampaya Foundation. Sila ang nagsimula nitong Mitri Rock Marine Protected Area. Kasama nila yung mga divers naman from Western Philippines University. Makakasama natin sa ilalim mamaya. Great opportunity. So may giant clam tayo dyan ba sa ilalim? Oh, that's great. Yung Tridax na gigas. Tridax na gigas. Kailan nagsimula yan? Ito po ito yung mga old stocks talaga sir, yung since 2019. Okay. I-vlog natin sa On The Bay. So ibig sabihin nung 2 years ago nag-dive tayo nandyan na? Ito po na yung nandoon sa Tinigiban. Okay. Nilipat dito. Okay, okay. Yung pangit yung site doon. Okay. Nilipat po dito. Yung mamaya makikita nyo. Okay. May Squamosa, may Gigas. Tapos kung masilip nyo rin yung ating rehab na karaan, Okay. kita nyo rin attorney, mas malaki na siya. Okay, that's good. Thank you, Ben. Sa ilalim ng dagat talagang mahirap itago ang bakas ng pang-aabuso sa karagatan. Mga basag na corals. Buti na lang ang Malampaya Foundation nagsimula dito ng coral gardening. Simple lang, pero talagang nakakatulong para muling buhayin ang bahagi ito ng karagatan. Eto, kita ninyo mga branching corals. Yung mayabong na, steel bar lang yan at saka nylon. Doon itinatali ang coral fragments. Yan, may resulta na. Bumabalik na ang sigla ng mga lamang dagat. Nakakatuwang pagmasdan. Tingnan ninyo, yung mga blue dam shellfish gusto pang makipag-unahan sa akin. Masipag akong kumukuha ng litrato sa ilalim. Kasi ito ang lagi magpapaalala sa atin
na may pag-asa pa para gamutin at muling buhayin ang mga dating sinira ng iligal na pangingisda. Napakaganda rin itong alaala na minsan sa buhay natin, sinisid natin ang lugar na ito. Oh, tingnan ninyo itong mga bayang na ito. Kanina pa ito nagpapasikat sa akin. Para bang paraan nila para sabihin sa isang diver na, "Welcome to my kingdom." Binasahan namin ulit ang Mitri Rock, nilatagan ng transect line, kinuna ng litrato. Kasama ko sina Christian, si Ariel, si RG at saka si Joy ng Municipal Endo ng El Nido. Samantalang mga divers mula sa Western Philippines University at Malambaya Foundation, binisita ang mga pinalalaki nilang taklobo sa lugar. Sa pagyabong ng mga branching corals, indikasyon na ito na hindi na ginagambala ng maling pangingisda ang lugar nito. Sana mas dumami pa ang mga isda. At sana, lalo pang sipagin ang mga lokal na pamahalaan sa palagi ang pagbisita at pagtasa ng ating mga coral reef at marine protected areas. Tumami pa rin sana mga NGO na may malinis na layuning tumulong sa conservation at protection. Mabuhay ang mga totoong nagmamahal sa kalikasan.